May isang klase ng ibon na ang huni o tunog ayaw na ayaw marinig ng mga residente ng isang barangay sa Bohol. Sa paniniwala kasi nila, tila may kadikit itong sumpa. Isa ka rin ba sa mga nare-relax kapag nakaririnig ng mga huni ng ibon? Pero ibahin nyo ang mga tiga-Duero sa Bohol. Kapag may narinig silang isang klase ng huni ng ibon, nababahala sila. Senyales di mano kasi ito na may nakatakda sa kanila. Mamatay. Murang alinis mga adudoy ang iyang tingog. Kasog ka bisit ka magkakailabot sa mag-ano malang siya, maglud-lud. Ganyan o, lud-lud-lud-lud. Parang parang malungkot na matulis ang tinig niya. Halos buong barangay makarinig ang tunog na parang ngaw. Kung marinig namin yung tinig na yan, meron talagang mangyari sa susunod na mga araw. Kulay ka yung lang gano'n, nahalok na yung hitsura. Dako yung mata, marang bungutin ba marang ba? Di maiba. May kakayahan din daw itong mag-iba-iba ng tunog. Boses ng babae ng tapos malakas. Para ng baboy ang boses niya, parang gumaganon. Ito ang ibon na kung tawagin nila, pungaw. Bata pa lang daw ang ngayoy 82 anyos na si Lola Laling. Naririnig na raw niya ang tila musika ng kamatayan. Kung magtingog na siya doon, naaragay mamatay. Umpisa pa, maugbuh, nga na. Tapos, kusog na yung tingog. Durog yung singit, magkakailabot sa itong balibo. At noong taong 2009, matapos daw siyang makarinig ng huni ng pungaw, dalawa raw sa kanyang mga mahal sa buhay ang namatay. Nasakit naman ang bana. Ito, abotag mga adlaw, namatay. Namatay naman siya, namatay mga doon. At ang pinangangambahan nila nito lang April 6, muling umalingaw-ngaw sa kanilang barangay ang misteryosong huni. Makano na tangalan itiwog na pupunga basig na anapoy kwaon. Isa sa mga nakarinig nito, si Dennis. Tulo na nga pronounce ng tingog sa pungaw na ay parang sa yung isa tapos yung katlo parang bata nga umiyak. Kaya naman si Dennis agad nag-alala. Natatakot kasi siyang ang susunduin nito ang ama niyang na mild stroke. Katong nagikubaan ko, nanokto ko na yung mga simba ko kay nangadji ko nga unta nga desa unta pon siya mo nga wa ko katutog datong gabi una kay sige ko pautan nga tay okay ra ba ka tay. At makalipas nga ang 2 linggo, wa po ko magdahom adto nga namatay dato pagtiog sa pungaw. Agaw ang pinsan nga si Cresposiones, naluoy po kay siyempre ako sa pagigagaw na ho. Si Jeffrey, narinig din daw ang pungaw nung gabing yun. Nagulat lang ako kasi nga yung mga aso, nagsipulasan silang lahat. Tapos narinig ko yung sobrang lakas ng sigaw. Para siyang babae. At sinubukan daw niya itong i-record. Inangat ko yung cellphone para makatch talaga yung boses niya. At nung kanya itong pinakinggan, dito na siya kinilabutan. Sigurado po ako na huli yun ng pungaw. Distinct yung pagsigaw niya at saka yung mga boses niya. Isang huni ng ibon ang kinatatakutan sa isang barangay ng Duero sa Bohol. Halos buong barangay makarinig ang tunog na parang Kung marinig namin yung tinig na yan, meron talagang mangyari sa susunod na mga araw. At sa kauna-unahang pagkakataon, may nakapag-record nito. Pakinggang maigi ang huni ng ibon na nagbibigay sa kanila ng kilabot. May maririnig na tila babaeng sumisigaw. At ang pungaw, kaya rin daw magtunog na tila malaking hayop.
Nakakatakot siya, di pa rin mawala yung pangamba kasi may mga kakilala din ako, lalo na dito sa aming barangay, na bedridden na po sila. Malubhang sakit. Ang nai-record ni Jeffrey, ipinarinig namin kina Dennis at Lola Laling. Sus, marisip. Mo dyan yung tingog ganing sa pungaw dyan. Sus, marisip. Mo dyan yung namura sa bata nga ni Singgit. Sus, mauna ka dyan siya. Muna yun yung nagaman eh. Mas mga tao, makahandok sa mga tao. Samantala, may lalaking lumapit sa aming team at nagsabing alam niya kung saan namumugad ang mga pungaw. Maya-maya lang. Tara na! Tara rin! Tagan! Tara! 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 Oh. Nakalupad, dari. Dari unahan. Wa may kita sa pungaw. Sa nadugay ra namo og kuan sa isuroy sa lasang wa man jud may nakitaan sa pungaw jud. Para malaman kung ano ba talaga ang nai-record na tunog ni Jeffrey, ipinarinig namin ito kay Lisa Paguntalan, wildlife biologist at executive director ng Philippines Biodiversity Conservation Foundation Incorporated. Ayon kay Lisa, ang nakunang audio recording ni Jeffrey, kumpirmado, isang araw, pungaw. Ang Western Koel or Asian Koel or yung local na tawag natin dito ay bahaw, kuhaw, or pungaw. Ang ibon na ito ay malaki, kagaya siya ng uwak, ang mata nito ay bright red. Ang huni nila ay tawag nila yon sa mga kauri or sa babae. The more na malakas yung kanilang huni, the more na attractive yon sa babae. Pero ang na-record na tunog ng tila malaking hayop, yung pangalawang huni ay sa Philippine frogmouse. Yung kanyang huni naman ay parang merong sore throat. Yung parang pero ang ibon na ito ay makikita din natin sa Bohol. samantala ang isa pang tunog na narinig din ni Jeffrey. Tapos yung pangtawa ng Satanas para po siyang Yung huni, in fact, Philippine trogon yon. It is a very beautiful bird. A colorful bird na makikita lang natin sa Pilipinas. Yung kanyang ganda, yung kanyang kulay, yung kanyang napaka-unique na huni na tumatawa. Bakit natin siya i-attribute sa isang demonyo? Isa itong ibon na napakaganda. Ang mga tao, dahil mahilig din magbigay ng meaning sa mga pangyayari sa paligid niya or gusto din niyang maghanap ng eksplanasyon sa mga bagay na mahirap niyang tanggapin. Pero walang kinalaman or walang kontrol ang ibon or any wildlife for that matter sa buhay ng isang tao. itong tatlong huni na ito, naniniwala ako na ito'y galing sa iisa lang na parang ibon at ito ay ang pungaw. Samantala, ang asawa ng pinsan ni Dennis na namatay matapos marinig sa kanilang bayan ang huni ng pungaw. Ko dili ko mutuo nga naay kalabutan ang pungaw para sa kamatayon sa hungbana. Wa man ko kadungog siya og ang kinabuhi sa tao, di man nga pinaagi sa pungaw. Ang kinabuhi sa tao, pinaagi sa Dios. Nasa huni nga ba ng ibon ang kasagutan kung merong mamamatay, lalo na sa panahong ito? Ika nga ng American poet na si Maya Angelou, a bird does not sing because it has an answer. It sings because it has a song. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.